Hello, this is Taipei. This is our last stop for our Taiwan getaway. After namin magkaligaw-ligaw kagabi, ito at nagka-recharge na kami pagkatapos namin matulog, and now ready na naman kaming gumala. And our first stop is going North Coast. Pupunta tayo kung saan makikita natin ang Queen's Head. Guess where? Isa sa nagustuhan ko hindi lang sa Taipei kundi sa buong Taiwan ay ang kanilang transportation system. Not only their MRT or train system but also yung mga buses nila. Like ngayon, sasakay lang kami ng bus going to Yeliu. One bus away lang, like 1.5 hours away. And ito nga, andito na kami sa Yeliu. Yung stop kung saan pupunta tayong Yeliu Geo Park. Siguro mga 10 minutes lang to na walk going to the entrance. And syempre, ito yung entrance para sa Yeliu Geo Park. Nagbayad lang kami like mga 120 NTD per person. And syempre, naglakad kami from the entrance para makita ang Queen's Head. So, malaki yung place, madaming mga tourists, kasi nga isa to sa sikat na tourist spot. And ang daming mga rock formation kung saan ma-amaze ka din at magagandahan ka, kaya marami ring mga tao dito. Medyo humid ang panahon na to, especially ngayong April, kasi medyo pa summer na nga sila. But it's okay, manageable naman maglakad-lakad, and natuwa naman kami sa sceneries. Sa Taiwan, hindi lang mga foreigner ang mahilig bumisita sa mga tourist spot nila. Even yung mga locals, ginagawa nilang family day yung mga pagpunta sa tourist spot. Kaya dito, hindi lang mga foreigner, madami ding mga locals ang makikita mo na bumibisita sa mga tourist area nila. Sobrang laki ng place and maraming mga picture area and marami ring mga rock formation na pwede mong pagpicturan, not only the Queen's Head. Pero pumunta talaga kami dito kasi baka nga later on hindi na namin makita si Queen's Head kasi numinipis na siya at baka mabali na ang leeg niya. So talagang tinake advantage namin to. Since maaga pa kami natapos, like mga 2 p.m, nag-decide kami na dumiretso sa isa sa mga tourist spot din sa North Coast area. Wherein, ito yung Jufen Old Street. Hindi na kami nagpalipad ng lantern kasi nakita namin yung mga nasunog na lantern sa road. So, ayaw na namin makadagdag. So, nag-explore na lang kami dito sa Jufen Old Street. Sobrang daming store dito and sobrang daming mga nagtitinda ng food. Siguro, mga early afternoon to, kaya hindi pa bukas yung mga lantern. Iba yung vibe niya kapag nagbukas na rin yung lantern. Sobrang daming mga picture area din dito, and siyempre, yung pinakasikat nga dito, yung Amity Tea House. Sobrang daming tao dito sa area na to, grabe. Hindi ko alam paano ko nakasingit para makapagpa-picture. But anyway, I'm so thankful na nagawa namin yon. Hindi nga namin pinalampas tumikim na mga street food nila, and even this peanut ice cream, so yummy! After that, nung gabi, nag-visit kami sa Ximending Walking Street, and dito makikita yung famous Rainbow Street. Actually, dalawa na sila. Yung isa nasa Taipei City Hall, pero ito kasi mas puntahan siya ng mga tourists kasi nga after nila magpunta dito, may iba pa silang mga ginagawa, like pwede silang kumain ng street food, mamili. Sobrang laki din ang area, parang nare-resemble ko nga to sa Mongkok eh. So eto, marami rin mga street food, like itong sikat na crispy milky donut. Sobrang na-curious kami, kaya kahit na mahaba yung pila, talagang naghintay kami. And so far, okay naman din siya. Oh, another day na to ha. Nahulaan niyo ba kung nasan kami? Yes, you're right. Nasa Taipei Zoo kami. Isa to sa pinakamalaking zoo sa Southeast Asia. And yun nga, sobrang laki talaga kasi yung mga per area ng mga animals, sobrang laki ng mga area nila, nakakapag-roam sila and very well taken care of. Sobrang tuwa ko kasi nakakita ako ng panda, ng flamingo. Meron din sila dito iba't ibang uri ng mga hayop na hindi ko makikita sa ibang mga zoo. So far dito, ito yung isa sa pinaka na-enjoy ko sa Taipei. Kita nyo yung Maokong Gondola after Taipei Zoo. Yung iba dumediretso dyan kasi may nag-ahatid sa ibang gate papuntang Maokong Gondola.
Pero kami, in-skip na namin yung activity na yan at nag-focus kami sa Taipei Zoo. Kasi tuwa kami sa mga animals katulad nitong hippopotamus. So, first time ko maka-encounter ng ganito kalapit. Tapos nagulat mga ako yun kasi bigla siya bumuga. Parang naging playful din siya sa amin. Ang nakakatuwa sa zoo na to ay talagang well-maintained yung mga areas nila at nakakapahinga yung mga hayop ng mabuti at talagang naaalagaan. And even tong nag-iisang white rhinoceros na to, kahit mag-isa lang siya, sobrang laki ng space para sa kanya and para hindi rin matreten yung mga ibang species. Tapos dito rin sa zoo na to, na natuwa talaga din kami at medyo nagtagal sa area na to, yung mga different monkeys nila. Kasi during the time or oras na pumunta kami, sobrang playful nila. Tapos, either naglalaro sila together or kung ano lang mga ginagawa nila, ganyan. Talaga nagpapakitang gila sila, nag-entertain sila ng mga tao. Tapos hindi mo makikita na mukha silang may sakit or namamayat. Makikita mo talaga in their physical appearance that they're really well taken care of. And makikita mo na talagang yung lugar kung nasan sila ay talagang nami-maintain ng mga keepers. Meron din silang mga hyenas dito. At nakakita na ako ng elephant ng ilang beses, na-amaze pa din ako. And itong elephant na to talagang humarap pa siya. Tapos ano siya ng ears niya sa amin. May mga penguins din sila dito pero konti lang. Pero at least meron silang area kung saan well kept yung mga penguins nila and yung mga maliliit na mga penguins nakahiwalay doon sa mga malalaki. And that's a Formosan bear. Dito lang meron yan. And also, itong reptile area nila. Ang daming mga iba't ibang mga turtles and creatures and mga snake. Meron nga dito parang takot kasi ako sa snake. Tapos parang bigla na lang siyang sumilip. Tapos yan. Itong window snake ata to or glass snake ba to? Basta ganun, nakatakot ako. Tapos eto naman tatlo na to na turtles na to. Walang ginawa kundi mag-wrestling. Pero hindi wrestling ang ginagawa nila. But anyway, ang dami nila. Natuwa din kami sa reptiles area. Tapos, pag napagod na kayo, pwede kayong sumakay dito sa kanilang train. Ito ay just 10 pesos lang, one way. And sana nga, sumakay kami niyan nung papakyat. Tapos, pababa na lang kami naglibot-libot. Medyo sumakit kasi talaga yung paa namin. Kasi sobrang laki talaga ng place. But anyway, overall, sobrang nag-enjoy kami. And that time na bumisita kami, may mga kasabay kami mga bata na nag-field trip. And syempre, parang ang ganda rin talagang i-field trip kasi talagang may educate ang mga bata sa kung ano-anong mga animals na meron tayo sa mundo. And ang swerte nila kasi nakikita nila talaga in person. Sana ganito rin ka diverse yung zoo na meron tayo, no? Kaya parang ang swerte ko lang din na nakapasyal kami dito. And that's our Taipei Zoo. Our next stop is just around the Taipei City. Kasi last day na rin namin to and talagang tinik advantage na lang namin yung mga pwede naming puntahan. Ang next nga namin ay itong Chiang Kai Shek. So from 8 a.m. to 6 p.m. may mga activities sila like changing of the guards. Pero kami hindi na namin naabutan kasi parang past 6 p.m. na to. But it's okay kasi ito yung vibe na gusto namin. Konti yung tao, na-enjoy namin yung paligid, mas nare-relax kami. And even yung mga locals, nagpunta lang sila dito for jogging, for serenity and peace. Kasi yun yung mabibigay talaga ng lugar eh. After nito, nag-Taipei 101 kami. Ito na yung mga last stop namin for Taipei City. And after that, dumiretso na kami sa airport. Sobrang ganda din pala ng Taipei and siguro next time we will explore more and appreciate more the city kasi ang dami pa talagang pwedeng puntahan sa Taipei. But for now, thank you for the experience and we really enjoy our Taiwan trip. Till next time, bye-bye!